Napakarami nagkasabi sa amin na wag raw kaming dadaan sa kalsada ng Route 955 dahil delikado raw dito. At kahit nga mismo mga taga rito sa Mindanao ay takot ang iba na dumaan dito dahil nasa gitna ito ng kabundukan. Marami na raw kasing aksidente rito, nasira ng sasakyan at yung iba ay mas malala pa ang nangyari. At saka noong araw daw ay kilala rin ang lugar na to na naging kuta ng mga rebelde. Pero ngayon ay hindi naman raw at marami na ng turista ang dumadayo rito. Ngayong episode mga kalibot ay mapadpad nga kami sa lugar kung saan kinalabutan kami at natakot kami dahil sa nakita namin. Napunta nga kami sa gitna ng kabundukan ng Hingoog City at merong mga bagay sa gilid ng kalsada na hindi namin alam kung para saan. Ito ang unang pagkakataon na nakita kami ng ganito at inisip namin na baka napadpad na kami sa isang lugar na merong kakaibang relihiyon at merong mga ribulto sa tabi ng kalsada. Kuan na gibutang namo ni nga kuan diha kaya mahimo nga view sa among nga lugar. Itutuloy na rin pala natin ngayon ang pag-renovate ng Bahay Jeep version 2.0 dahil maglalagay na tayo ng tiles sa kusina, pintuan sa kwarto at pati na rin range hood sa may lutuan. Bata pa lang ako, gusto ko nang malibot ang buong mundo. Ngayong malaki na ako, simulan natin sa paglilibot sa buong Pilipinas kasama ang tropa, pamilya at mga bagong makikilala. Bumili ako ng lumang jeep na hindi na ginagamit at i-convert natin to para maging camper jeepney. Lalagyan natin ng kwarto, CR, sala, kusina, top load at may solar sa taas. Para kasaman tayo mapadpad, ready tayo. At pag napadaan kami sa probinsya nyo, lilibutin ang buong Pinas, isasama ko lahat ng may gusto. Pagdating ko dyan sa probinsya nyo, dapat ready na lahat ng mga gamit mo. Magpaalam ka na sa nanay mo, makiusap ka na rin dyan sa boss mo, lalong-lalo na pati sa jowa mo. Kasi aalis tayo kahit saan mo gusto, abutin man tayo sa dulo ng mundo. Di ka magsisisi, pangako yan sa'yo. makalipas nga guys ang isang linggo na pag-ikot natin sa Cagayan de Oro ay babalik muna tayo ngayon sa Hingoog City. Yon ay para ituloy ulit ang ginagawa nating renovation ng Bahay Jeep version 2.0. Hininto kasi natin nung nakaraan ng pag-renovate dahil nagkaroon tayo ng mga bisita galing ng Manila at Cavite. Kasama nga pala natin ngayon yung followers natin na sila Kuya Arnold. Uuwi rin daw sila ng Hingoog and sumabay nga sila sa biyahe natin. Kaya kayo mga kalibot, kapag napunta kami sa inyo at nakilala rin namin kayo, ay pwede naman kayo makisabay at makijoin sa biyahe namin. Open naman kami sa mga joiners, basta't wag lang kayo magpapasaway at gagawa ng problema. Anyway, taga-saan ka pala kalibot, malay natin, lugar nyo na pala ang sunod na nakalista sa mga pupuntahan namin. Bale, dumaan nga muna kami ng gasolinahan para magpa-full tank. Sa mga nagtatanong po, ang full tank po ng Bahay Jeep ay 80 liters and ang average consumption naman nito ay 8 kilometers per liter. Pero depende pa yon kung paahon, palusong o traffic ang kalsadang madadaanan namin. Iniisip nga pala namin ngayon kung saan kami dadaan papuntang Hingoog. Kung sa coastal road ba na aabot ng 137 kilometers pero mas patag ang kalsada. Or sa Claveria na puro paahon, palusong, maraming kurbada, pero sobrang ganda naman ng mga tanawin. Ang layo naman doon ay nasa 107 kilometers lamang. Bali 30 kilometers ang pagitan. Napagdesisyonan nga namin na dito dumaan sa Claveria dahil mas maganda raw ang kalsada dito at mas maganda rin ang mga tanawin. Pero marami rin nagsasabi na wag daw kaming dumaan dito dahil puro paahon nga at baka hindi kayanin ng Bahay Jeep at saka baka madisgrasya lang kami. Ilang kilometro pa nga lang mula sa main highway ay napasabak na agad kami dahil puro paakyat nga ang kalsada dito. Tingnan nyo naman guys yung gilid namin. Tanaw nga namin dyan ang dagat at ang Cagayan de Oro City. At dahil ilang bundok nga ang tatawirin namin ngayon, ay puro palusong at palikurin ang ruta na to. Pero kapalit nga ng napakaraming kurbada at mabilis na pagnipis ng brake at clutch lining namin, ay ito naman ang magiging kapalit ng lahat ng yan. My feet in the sand, green umbrella thing.
Napakaganda nga guys ng lugar na to at talaga namang napaka-presko rin ng hangin dito. Kaya kapag nabadbad ka rin dito sa Misamis Oriental, ay try mo rin na dito dumaan. Ito ang nagsisilbing secondary highway at diversion road na nagdudugtong naman sa Hingoog, Villanueva at Bayan ng Claveria. Ang gaganda nga rin guys ng mga bahay dito. At marami ka rin makikitang iba't ibang punong kahoy tulad ng mulave, palkata, lawaan at pine trees. Grabe guys, sobrang lamig nga dito. Kaya naman, hindi kami nagsisi na dito kami dumaan kumpara sa coastal road. At saka may parte rin dito na 4 lanes na rin ang mga kalsada at sementado na rin ang buong Route 955 na may habang 70.9 kilometers. Inabutan na nga kami ng gabi at normal lang daw sa lugar na to ang magkaroon ng makapal na hamog. At minsan pa nga daw ay zero visibility rito. Ang lugar daw na to ay aabot sa 1,000 meters above sea level. Kaya naman, napakataas nga nito at napakalamig din ng klima dito. Bawat punta ko ng tindahan kung saan ang tanong na sa akin. ang ano, Maganda ka naman din Gia, super. Kasama ka na yata sa bahay jeep ah. Yung kaibigan ko yung... Nakabalik na nga kami dito mga kalibot sa Barangay Daan Lungsod, Hingoog City. Dito pala namin guys pinili mag-base camp kasi tabing dagat lang dito. Tingnan nyo naman guys, sobrang ganda at refreshing talagang tumambay dito. Saka tingnan nyo naman sa drone shot, napakapayapa ng dagat at sobrang sarap sa mata ng ilog, mga berdeng punong kahoy at kabundukan dito. Hindi nakakapagtaka kung bakit mahigit 2 buwan na kaming nandito sa Hingoog City. Kung ganyan kaganda ang araw-araw mo makikita, sino ba naman ang gugustuhin umalis agad, di ba? Pagising namin guys, yan lagi ang nakikita namin dito. Liwalas na dagat, mga mangingisdang naghahanap buhay at lumalaban ng patas dahil lambat lang ang gamit nila sa panguhuli ng isda. Dito mga kalibot, naramdaman namin na maraming simpleng paraan para tayo ay maging masaya. Bali ito pala guys yung parking namin dito. Isang bakanting lote tapos nagpaalam lang kami sa barangay at pumayag naman sila. Tapos ang ganda nga dito, tahimik, malawak at saka napakaraming lilim ng puno. Tapos yung dagat guys, ayan lang nasa likod lang namin. Pwede mong lakarin anytime, maligo, maglakad-lakad at walang maniningil sa iyo ng entrance fee. Mars kami ni Antet. Kaka-uwi lang namin. Dito sa jeep. Sapatos. Palit lang ako ng tsinela. Ano ba yun anak? Bakit? Malayo sila eh. Kasi wala dito dito. Bahog daw. Marami yung ora daw. Ayan o. Palit tayo ng ano. Tapos lagay muna natin dito. So, mga kalibot, ang nangyari is parang tumambata yung nirerentahan namin na cottage. Dahil ano tayo, ang tawag dito? Renovate. So nag-rent kami ng cottage para may matulugan sila athletes. Kaso daw, dahil sa tabing dagat, umagsak. Tingnan natin. Puntahan natin. Kasi lakas din ng hampas ng alon. Ayan, tingnan nyo, ang hampas ng alon. Oh. Ayan talaga. Ayan yung tubig oh. So guys, gumiba yung... Sobrang lakas ng ano dito, alon pala. Tita, ano nangyari? Bumagsak. Muntik na. Kasan ka nun? Dito ako sa may lababo. Si Jace, hindi ko na pinapunta doon at hinarap ko na. Pinupad ko na. Kung makikita nyo, yung kubo ngayon is talagang nakabaliko na talaga siya, oh. Grabe nangyari guys. Hindi namin na-expect na babagsak yung bubo dito. And yung buhangin sa ilalim, yung lupa. Kinain guys ng tubig kasi sobrang lakas talaga tuloy-tuloy. Grabe, no?
mga kalibot, nawalan tayo ng isang bahay. Maghanap tayo ng bahay mamaya guys. Asa ka nun kanina kayo? Doon po ako sa tindahan. Tapos pagbalik, wala na. Di ba na? Oo po. Sabi ko, Jace, itigil mo na yung computer. Dalhin mo na doon sa jeep. Sabi ko, At siya nag-computer. Buti na. Sabi ko, tumayo siya. ano, kailangan na natin mag-evacuate. Kasi kailangan ng, kasi delikado na. Pero buti ka mo. Pero buti po na sense. Kasi nga, Kaya lang yan, yung natatakot na ako nagdagundong mo. dumadagundong na kayong side, Sobrang lakas, sobrang lakas. kada tama, nararamdaman mo yung ano. Kahit na kahit yung dalawa ni Kuya Doy, ako hindi talaga ako makakain kasi nininan ko. So guys, tibag na oh. What the heck man? So, sobrang lakas. Patag kasi to guys. Ayan, patag kasi to. Tapos, lumundo siya pa ganun. Ayan oh. Nakakalibot oh. Grabe po. Malito. Back up muna tayo, back up ng mga gamit. Back up. Ito yung mga gamit namin oh. Ano? Nilipat muna namin dito yung mga gamit for the meantime, and paghahanap kami ng pwedeng malagyan na ito na maya na bahay. Ayan. Look at that guys. Maraming lipat bahay na ito eh. Talagang ano, bumagsak na yung lupa. Halo kasi. Ay, thank you so much. So ayan guys, so hello, ay thank you. Grabe rin no. Lumulubog ako na po. Yari. Doon lang sa loob ng jeep. Nabutan na po. Lubog na talaga. Tibag talaga yung ano. Ha? Yung pansit. Yung kinakurat, huwag mong pabayaan. Yung suka. Sayang to, huwag mong pabayaan. Yung ulam namin. Sarap pa naman ng ulam. Uy, grabe yung alon. Ay, grabe talaga. Hindi talaga siya, friendly. Uy, grabe talaga. Ay, grabe. Uy, alis na ako. Bye, guys. Ay, ay! Ano, grabe. Umabot na dito. Ay! Wait lang. Uy! Grabe yung alon, nakakatakot. Baka madamay itong ano. Pa yung pader na yun. Pag na madadamay itong isang bahay. Yan, buti na lang yung sila kuya. Ang daming tumutulong sa atin ng mga kapitbahay, touch. Yan, thank you kuya. Nakita niyo yun? Si Kuya Jo, dadating si Kuya Jo. Kuya Jo. Ito na yung ano. Lang ba? Pwede mga gamit, pwede naman Pwede naman kayo doon magluto. Yung mga kapit lang. Pwede naman kayo doon mag-istila. Pinagawa kayo. Apo, sige. Pwede po. Kahit yung mga gamit lang malipat. Opo. Parang umulan man na malakas. Sige. Salamat po. Thank you po. Nadi, marami pang gamit? Shuttles. Shuttles talaga, naawa ako guys. Kasi pagdating namin, parang ano siya na shock. Siguro iniisip niya kung siya ay nasa taas. Kasi siya yung natutulog sa second floor. Sila Kuya Van, sila Didi, niyan sila dyan sila nag-i-stay. Ngayon lang lumakas ng ganito yung alon dito. Grabe. Gumiba na yung bahay namin. Wala na kaming bahay. Kuya Jo, baka maawa ka naman sa amin. Dumating agad si Kuya Jo. Kuya Jo, wala na kami bahay. Uy, yung mga power tools, Kuya Jo. Saan? Sa taas pa.
Grabe ka, Savior! Tararararat! Mabigat yan, Kadyo. Lumiba na. Wow! Okay. Doon! Kilos! Tawel ni tita! Yung tawel ni tita mahalaga yun. Andito yung may-ari ng grupo, guys. Isa sa mga tumutulong pa din. Anong masabi mo kuya na nag-iba na yung bahay natin? Wala tayong magawa. Kailangan ka namin Kailangan ka namin Yung tawel ko nakasampay. Wait lang! Yung tibak ko nandyan! Sayang yun! Yung bikini natin! Yung bikini! Yung pa, tita! Tita Eds, ayun na Tita Eds! Nalit mo kung nandyan ako. Oh guys, gilid lang kayo guys. Baka biglang tumaob yan. Wala namang bagyo. Baka daw magkapagyo. Kawawa naman sila tatay. Yo. Pag-misis mo, sabi niya. Atets ka na. Basta nervous ka na magkakawa. Kawawa naman yung mga kasi. Talagang ano. Wala nang gamit sa taas, wala na lahat. Wala may ina-purpose ng bahay sa kabila. So mga kalibot, ito yung mga gamit natin na sa kubo. Grabe guys, ang dami oh. Mga storage box natin, yung tangke, mga pagkain ni Ate Eds, yung happy ni Ate Eds. Saka yung mancher. Yung kalan. And buti mga kalibot, yung mga ano natin, power station, hindi siya bumagsak at nalaglag sa dagat kasi kung sakali, nako, goodbye talaga. Nalaglag na lang. Nalaglag yan eh. Ah, nalaglag yan? Pero sa sahig lang, okay. Pwede sa sahig lang guys. Tapos sa kabilang kubo mga kalibot, andun pa yung iba natin mga gamit. Delikado din yan. Ngayon, dalawa na i-renovate natin. Pati yung... Nagluto pa tayo ng pansito para sa lahat. Tapos dito guys. Maglalagay kayo ng lubid te. Asa man na yung tan kaning diring na side oh. Sa mga kalibot, meron silang dalang tali. Tinatali yung kubo para dagdag na suporta para di siya bumagsak. Kasi guys, kung bumagsak yan, magkano rin yan. Oh. Spider-Man. Karena dia lusot ba? Dia punya lusot dia seluyuk. I burned out like a wandering ember. I shone bright, then my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off the light, I'm coming home. Hello guys! Ngayong araw guys ay babiyahin nga kami papuntang Butuan Airport para sunduin ang bago natin magiging bisita sa bahay jeep. Bali nag-decide pala kami na sasakyan na lang nila Kuya Joe at Ate G ang gamitin para di rin magastos sa diesel. Mula nga dito sa Ingaog City ay babiyahe tayo ng more than 70 kilometers papunta sa Butuan Airport. Si Lolo. Wow! Si Lolo mo wala pa yung puting buhok. Si Daddy ang tahimik. Alam mo ba't walang puting buhok si Lolo niya? Kasi wala na siyang buhok. Yun pala yung ibig sabihin nun. Joke lang daw. Ito, Ayun ang case ko. wag mo to. Wala. Wala. Mali. Siya nga po pala si Tito Boyet. Galing siya ng Nai Cavite and magbabakasyon siya ng ilang linggo sa bahay jeep. Tapos mag-join din siya sa paglilibot natin at tutulong din siya sa pag-renovate ng bahay jeep version 2.0. Ayun na guys. Dito kayo to sa Ito, kakanduhin ko po si Jace.
Hello po. Welcome sa Ipoog, sa Mindanao. First time nyo bang makarating ng Mindanao? Opo. Ay, talaga to? First time ko. Oh. Thank you po sa first time. Thank you sa pagsundo po. May bayad doon, nakalista. Okay, kain muna tayo. Kaya gutom na gutom na si Jay. Sila mama, this year baka punta rin nyo ng ano. So, what's up guys? Nandito po tayo sa Tuna Republic. Dito nga kami nag-dinner sa Tuna Republic. Alam nyo ba guys dati na hindi kami mahilig sa mga resto na puro seafood? Pero simula nang mapadpad kami sa Mindanao ay nakahiligan na rin namin. Saka mura lang kasi guys ang mga tuna dito kaysa kapag bibili ka sa Luzon. Dito kasi sa Mindanao matatagpuan ang tuna capital in the Philippines. Tara guys! Adventure ulit ng 6 hours. Kaya ka guys, 3 hours lang. Hello guys, alam ko hindi nyo ako kita pero nandito na po tayo. Makalipas ang mahigit 1 oras na biyahe ay nakabalik na kami sa naparkingan ng bahay jeep. At isa nga to guys sa kinaganda ng meron kang bahay na umaandar. Kapag meron kaming bisita ay di na kailangan mag-rent ng hotel. Ito yung maganda kong mami, as always. Isang So guys, walang donut, nalungkot tayo. Wala, Pacman. Tara ya. Tagal na naman wala ni Daddy, Pacman. Wala, ito isa rin. Dito, pumasok na guys. Ah. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Whew. Tulog ka na, tita? Tita Ate Eds? Ay, oh. Wala yung buntis ni Daddy. Tsaka lang siya tumahol. There's a new day that will come again tomorrow. Ngayong araw mga kalipot ay details na nga natin ang lababo dito sa kusina ng bahay jeep. Pagkatapos nga nating ipasyal ang ating mga bisita mula sa Maynila ay tutuloy na nga natin ang pagbuo ng bahay jeep version 2.0. Pasensya na po kung medyo natagalan bago nasundan ang pag-renovate natin. Nagbakasyon kasi ang mga kapatid ni Alpha dito sa Mindanao at ipinasyal natin sila gamit ang bahay jeep. Washed out by the rain. Si Tito Boyet nga pala guys ang nag-grinder para sa kusina. Siya yung sinundo natin kagabi sa Butuan Airport para magbakasyon dito sa Mindanao. Ito nga pala guys ang napili kong tiles para sa lababo. Para kasi may pagka-renaissance yung style niya, kaya nagustuhan ko agad. Yung may pagka-classical tapos artistic. Dati kasi ay plain tiles lang ang nakakabit sa kusina. Kaya naman para bago ay gantong design naman. Siya rin pala mga kalibot ang nag-welding ng top load ng bahay jeep 3 years ago. And ngayon na nga lang siya nakabalik ulit dahil sa barko po siya nagtatrabaho. Mga to. Thanks. So guys, kakain na kami ngayon. Kakain na si Kuya Tet, gutom na yan, no? Tito, kakain na rin si Tito. Kakain na rin si Kuya. There's a new day. It will set you free. There's a new day to get you through your struggles. I will always think of you and me. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you Papantay na yun. Sinukat na nga namin kung kasya ba ang bago nating kalan at lababo sa ginagawa nating kusina ng bahay jeep. if you give up the fight, if only just for a bit. Ito naman ang gagamitin natin para maikabit ang exhaust fan sa ibabaw ng kalan para merong ihigop ng usok at init kapag nagluluto tayo sa loob ng bahay jeep. There's a new day. Siningit ko nga pala guys ang pag-edit ng vlog para meron tayong update. So guys, nandito na sila daddy, nagkakabit na ng There's a new
Ito nga ang naisip ni Tito Boyet na paraan dahil disenyo nga ito para sa tipikal na bahay. Sinubukan nga namin ikabit ang exhaust fan pero inuno muna namin ang pagkabit nito sa unahan. Magubutas pa kasi tayo para sa labasan ng usok. Don't call me miss, just throw me a kiss. Bali si Kuya Val naman dito mga kalibot, binabaklas niya nga yung dati nating lagay ng mga pinggan dahil kakapitin natin yan ng mas magandang pinto. Don't call me up, don't call me down. No, just call me baby. Grabe guys, ang bilis gumawa ni Tito. In almost 2 hours nga lang ay halos tapos niya na agad yung kusina namin. Kung kami-kami lang yan, baka inabot kami dyan na maghapon at baka hindi pa tapos at di pa maayos. Kaya sobrang thankful talaga kami guys kay Tito Boyet. Yun, parang umangat ka. Hala. Hala. Oy, si Trin. Ito si Garnet nandyan din. Nakikiusyoso. Sila na rin mag-alaga rito. Tukot nyo. Mga pakyot. Tapos dito naman mga kalibot sa loob si Kuya Val sa si Doy. Binubutasan na nila guys yung ating sauce. Yan guys, binubutas natin yung bubong kasi diyan papalabas yung hangin galing dito sa mga lulutuin natin. Ito guys, kapit natin yan dyan papunta sa labas. Yan. Ang sarap sa pakiramdam na meron kang kapamilya na handang tumulong sa'yo at one call away lang sa oras ng pangailangan. Isipin niyo mga kalibot, dapat ay ini-enjoy nga ni Tito Boyet ang bakasyon niya dahil kakababa niya lang po ng barko. Pero mula sa Luzon ay bumiyahe siya at mas pinili niya kami puntahan dito sa Mindanao dahil nabanggit nga namin sa kanya na medyo nahihirapan kami sa ginagawa naming renovation. Kasi gumaganyan yun pag tumatakbo eh. And dito naman guys, pakikita mo si Kuya Dudoy. Dinaduct tape na ang para sa exhaust fan. Yun o. And Kentet, para saan ba yung ano? Ano nilalagay? Ano yan, mga drawer natin guys sa sala. Drawer ni Jo, drawer ni Ate Ed, sa kalagay ng ibang mga gamit. Drawer ng camera, para naka-organize guys yung mga gamit natin. Mga pang vlog, pang adventure, mga ganyan. Yes. Yung bago namin exhaust oh. Yun o. Ayun o. Pag binuksan yan dito, may ilaw! Gravity! Pwede lang magluto. Yes! Kolon po. Saka ko naman dyan nilagyan ng rubber matting at ididikit ko nga yan sa bubong para siguradong walang tutulo kapag umuulan. Kakapit na kami ng push to open guys. Ito yung gagawing drawer ni Tita. Balik dalawa yan. Should be playing it cool, but that ain't me. 'Cause I want to know how you're feeling, to know what you're doing right now, and how bad can that be? No, I think you're liking all the attention I'm paying you. Guys, sabot na. Ready na yan. Ano, nalagay na yun guys. Time check guys, mag-alas 6 na. Tapos, parang kami tapos gumawa. Lalagyan namin to ng tulad nito. Yan. To open. And dito naman si Kuya Dudoy. Kuya Dudoy! Yes! Nagari ka pa din oh. Yes! Guys, ito yung aming jeepney. Yan yung gagawin natin kasi tapos na natin kanina ikabit yung exhaust fan.
Uy, walang ilaw ah. Si Kuya Bal, nagtatabas. So mga kalibot, after ilagyan ni Kuya ng tit ng ganito, ipapasok na siya doon ni Tito Boyet sa tamang kanyang place. So yan na nga mga kalibot. Super exciting. Parang mas maganda yung magiging kalalabasan ng jeep natin with a minimal budget. I mean compared sa unang-una nating gawa. Oh. Parang mas maganda, no? Nagawa na nga namin na magiging upuan ng mga bata para sa homeschooling nila. Bali, ilalagay namin yung guys sa ilalim ng sofa, tapos pwedeng hilahin kapag mag-aaral sila. So mga kalibot, ngayong hapon is ginagawa na namin ang aming mga drawer at cabinet dito. Si Kuya naman nagsusukat para sa pull out. Yun o. Yun o, ang bangis. Kala mo talaga eh. Ganda. Tapos si Kuya Doy naman, nag-jigsaw. Ano? Grabe yun. Tataka ako ah. Dito naman yung guys. Siya nga pala po ang aking tito. Siya rin po yung gumagawa ngayon dito sa jeep. Yeah. Guys, tingnan nyo na yung jeep namin, oh. Ang luwag-luwag na. Hello guys! Hello! Yan guys sila, Kuya Arnold. Hello! Ay, kasama niya sila? Ay, grabe, ang dami niyo pala! Kamusta kayo? Pauwi na kayo ngayon? Ang dami nyo, hay! Amping kayo. Amping mo. So dito yung base camp namin. Ah, dumating na din ang aming mother. Wow! Inang mother! Hello, welcome back! Grabe yung gulay, oh! Gulay! Ah, sige, te, pasok na. Gumagawa na si Tito ng upuan guys. Kahapon sa ano. Kahapon guys, ginawa ni Tito is yung mga drawers namin. And ngayon, upuan ni Jason para sa school. And meron yung slide guys. Yun, no? Lagayin ko ng ano guys, mga notebook, mga papel, ballpen, ganyan, mga school supplies na Jace. Kasi magkakaroon siya ng storage area. Magkakaroon siya guys ng study room. Study table dyan sa sala namin. Gawa ni Kuya Doy, ni Kuya Bal, saka ni Tito. Gumagawa na ulit kami. Si Kuya nanonood kay Kuya Doy ng para magparitada. Kasi dati yung cardiner, sinalo namin lahat sa lata. And 10 seconds sumigas lahat. Sulit bakasyon mo to ah. Sulit. Sulit namin. Akala ko ang bakasyon rest. Stress. Sinunod naman namin gawin ang magiging pinto ng kwarto namin. Kailangan to guys para meron kaming konting privacy at saka dito na rin ang magiging area kapag magbibihis. Ang ikakabit namin dyan mga kalibot ay itong tinatawag na accordion sliding door na gawa sa PVC. Medyo mataas siya kaya kailangan naming putulan. Ang height kasi ng loob ng bahay jeep ay 6 feet lang. Tapos sinunod nga namin ang paglagay ng extension na magisilbing hamba o parang frame niya. Konting tornilyo and ayan, meron ng pintuan ng kwarto namin. At para maging bahay na bahay talaga ang sakyan namin, ay sinunod naman namin ikabit ang curtain blinds. Napakalaking tulong nito para feel at home talaga kami habang naglilibot sa buong Pilipinas. At saka kapag masyadong mainit sa labas, ay pwede lang namin siyang ibaba. Kapag gusto naman namin ng preskong hangin, ay itataas lang namin yan. Okay.
Kulay mo ba? Ikaw na. So guys, today is a day. Kakatid kami ng ano guys, the window, the baba window and the up window. Panis. Panis. Ito ng ating ano ah. Kaya mo yung ganito. Mga kalibot, andito na si Kuya Boyet. Ay, yan. Dito ko lang tayo. Let's go guys. Ano? Sinong dito? Ilan ba kasi dyan? Ha? Ilan kasi dyan? Eh, pag kayo kasi, kawawa kayo eh. O tara. Si Doy na lang dito. Tumakbo ka, Doy! So mga kalibot, meron kaming pupuntahan. Bibili kami ng 10 hektarya. Wow! Ano? 10 hektarya? 10 hektarya. O 10 sako? 10 paso. Ay, diri ka, Doy! Saka sa loob na doon. Ikaw ang princess. Ngayong araw nga ga, sa itong kasakyan na bonggo nila Kuya Joe ang gagamitin natin sa paggagala dito sa Ingoog City. At saka, meron din kami titingnan ng mga nagbebenta ng lupa dito sa Misamis Oriental. Grabe guys, sa loob pa nga lang ng ilang buwan na pamamalagi namin dito sa Mindanao, ay nakuha na agad nito ang puso namin. Nung simulan nga namin ang paglilibot sa Pilipinas 2 years ago, ay aaminin ko na halong takot at pagkadalawang isip ang nararamdaman namin kung makarating man kami dito sa Mindanao. Siyempre, puro negatibo at puro masama kasi ang karamihan mga nakikita natin sa balita. Kesyo delikado, matapang ang mga tao, at galit daw sa mga dayo. Pero nung nakatapak nga kami dito at naranasan namin ang pumuhay dito, ay masabi kong malayong malayo ito sa nakasanayan namin sa syudad. Minsan nga ay naisip namin na baka dito na kami magsettle balang araw. Pero masyado pang maaga para magdesisyon. Marami pa kayong pupuntahang lugar at wala pa sa kalahati ang nararating namin para malibot ang buong Pilipinas. Marami nga nag-aalok sa amin na mura pa daw ang lupa dito. Doon sa amin sa Cavite ay pumapalo na ng 10,000 pesos to 15,000 pesos per square meter. Pero dito raw sa Mindanao, maraming lugar ang hindi per square meter ang usapan, kundi hektarya ang bentahan. Dahil ang ilang metrong sukat ng lupa na mabibili mo sa Manila ay katumbas na raw yan ng ilang hektarya kapag dito ka bumili sa Mindanao. Pero gusto ko ring malaman kung dito lang ba yan sa Misamis Oriental o ganito rin ba sa ibang probinsya dito sa Mindanao. Grabe ganda ng ilog guys. Ganda. Gusto ko ganyan lupa may ilog. At Tiklas Falls. Ito na pala yun Labo. Ito pala yun. Tiklas Falls. Guys, so merong ukay-ukay na mga kahoy. Okay. Hoy! Take me back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago. Pine for them old days of yore. Parang nawala yung Well, let me run through the breeze like the leaves on the trees. Let me fly like the leaves when they fall. So guys, kami ngayon ay grabe to. At zero tayo magbabalikan kung anong klase ng kalsada meron dito dati. Ano, magano? Yung ano, ganyan-ganyan pa yan. O, di ba? Kalsada. Anong nararamdaman mo, sir? Anong nararamdaman mo, sir? Amaze. Sobrang amaze. Grabe guys. Ano, punta ang mga kakaibang lugar. So guys, yun natin dito guys, overlooking. Ito yung dinaan namin kalsada. Ay, grabe! Kanina ang taas dito, di ba?
Grabe. May apakan dyan. Yan po, yan. Wow. Tignan nyo guys, oh, yung maliit Sobrang na taas, di ba? Kanina. yung maliit na puti na yan. Tapos ngayon, andito na tayo sa taas. Ayan yung kalsadang dinaanan namin. Grabe. And kanina mga kalibot, tinitingala lang namin tong lugar na to dito. Sabi namin ang taas. Sobrang bangin eh. Pero ngayon, Wala din silang Ayan ibang na. ano, kaya nga doon muna. Grabe. Hindi, pag ganun nga, sobrang bangin. Ilang ano na tong hinukay nila ng hinukay. Ito lang makikita nilang may ano eh. pwedeng Potential oo. dito kasi puro bangin na to eh. Ito yung pinag-usapan namin kanina. Itong kalsada na to. Ito na yung papuntang Butuan, papuntang Bukidnon. Mamaya puro simentado na tayo. Ito lang ang hindi pa na simento. Okay, so bundok. Kaya nung pumasok tayo kanina, di ba, maliliit na yung kalsada tapos may ginagawa. Kasi secondary na to, papunta na to ng Bukidnon. Papunta na rin to ng Butuan. Ito yung sabi namin na kalsada. Habang binabaybay namin ang liblib na lugar sa kabundukan ng Hingoob, ay merong kumuha ng atensyon namin. At ito nga guys, ang unang pagkakataon na nakakita kami ng ganito. Na sobrang dami nga nito sa kalsada ay di na ako napagpigil na lapitan agad to at alamin kung ano ba ang kakaibang bagay na to. At paglapit ko nga guys ay nagulat ako sa itsura nito sa malapitan. Ayan guys, oh. So diretso yan dun, sobrang dami. So, napakaraming kalsada dito. Mga pang kalsada. Yan ganyan, no? Meron siyang mga uka-uka na di ko maisip kung para saan bato at meron din mga bato na nakapalibot sa ilalim. At nung lapitan ko nga ang pangalawa ay mas lalo ako nagulat dahil meron itong mukha, may dalawang mata at meron pang bibig. Ang nasa isip ko sa mga pagkakataong yan ay baka napunta kami sa isang lugar na kakaibang relihiyon kaya meron silang mga kakaibang ribulto sa tabi ng kalsada. At sa ibabaw nga ng mga nakatayong kakaibang bagay na to ay merong butas na parang pinagtitilikan ng kung ano. Meron nga rin dito guys na may kalakihan ng sukat niya at meron pang guhit sa ibabaw. At itong isang to na parang isang rock formation na meron pang butas sa gitna. At para maliwanagan nga kami ay nilapitan ko agad ang unang tao na nakita namin sa lugar na to para magtanong at alamin ang kakaibang bagay na nakita namin at kung para saan ba to. Kuan na gibutang namo ni nga kuan diha kaya mahimo nga view sa among nga lugar. Paano po nilalagay yan dyan? Saan galing yan? Ahagikan Sa Lasang. sa Lasang, so sa gubat. Oh. Pinuputol, kinukuha. Para daw sa beautification nila. Pero gamit man na siya sa tanan. Dakpo na magay mi ana kun among daghanon pag pamutol. Illegal din yan siya. Sabi. Pero pag dito sa taas, sa bundok, okay lang? Okay lang, pero kahit sa kanila dito, control pa rin. So kung ano yung tumba na, yun na yung kinukuha. Okay. Inana ang matumba mo among kuhaon mo among ibutang diha. Kung ano yung sira nasa bundok, di yung pwedeng parang buhay Sadyain pa. mo, Sadyain oo. mo. Tapos tinan mo dito may ano po. Akala ko taniman ng orchid. Sa gitna meron siyang butas, oh. Ayun, oh. Magsasabi siya si kuya. Ano to? Puno ng pako. Ha? Ferns. Ah? Yan. Malaking fern. Ayan yun. Tapos? Yung malaki. Oh, yung malaki. Malaking, yung malaking pako. Mamaya, ituturo mo mamaya. Marami tayo ginagawa. Pero bakit po ganyan na? Alam mo kung bakit? Bawal din yan ibaba. Yan, maganda yan pag mahilig kang mag-alaga ng orchid. Sa orchid, maganda talaga yan. Bawal ibaba yan. Huhulihin ka yan. Kasi nga nasa sa gubat siya eh. Yun pala isang halaman sa gubat na pinagbabawal putulin at huhulihin ka daw ng DNR kapag nalaman na meron ka nitong pagmamayari. Tapos pagmumultahin ka at pwede ka ring makulong. Pero dito sa kanila, ang namatay na puno na to ay kinukuha nila mula sa gubat at ginagawang dekorasyon sa tabi ng kalsada. Tapos pwede itong lagyan ng halaman tulad ng mga orchids. At para makita nga namin ang aktual itong itsura, ay bumiyahe kami papunta sa gitna ng kabundukan para maghanap ng buhay pang halaman. So ito guys, yung pinakapuno niya guys, oh. Ayan. So ang ginagawa nila kapag kapag namatay na siya, ito yung kinukuha, no? Ang banda dito, no? Yan na mismo. Ito. Habang tumataas to, nagdadagdag yung mga ugat-ugat niya. Pahaba. Kumakapal siya parang kawayan.
Habang tumatanda siya, lalaki siya. Oh, yan. Grabe yung taas. Ayan o. Okay kayo dyan guys. So guys, shake shake. Shake shake fries. Ayun na, meron patungan ng halaman o. Grabe. Babae pa yung nag-drive, ah. Oh. Grabe, may baby ano pa. May baby pa. So mga kalibot, alis muna kami ngayon. Kasama namin si Tito. Magko-convoy lang siya yung motor. So kaya Antet kasama din natin. Malamang. Budget ni Antet nga eh. And kasama din natin si Kuya Bal. Malamang. Driver yan. Siyempre kasama din natin si Jace. Wala lang. Ba't malamang? Ikaw sasagot. Malamang, anak yan. And kasama din natin si Tita Eds. Yan naman yung malikot na camera pag ako nag-edit. Guys! So guys, Ano mo, dali-dali. pagalitan na naman ako. Hindi na naging So mga kalibot, alam niyo ba na wala na akong ginawang tama dito. Hindi na naging tama. And kasama din natin si Trin. Siyempre, aso natin yun eh. Mga gamit natin guys, nakalagay na sa taas. Naka-separate na yon. And ikaw makikita niyo sa gilid. Yan yung ginawa namin. Ayun o, tignan niyo yung purpose niya. Panis! Ayun, malinis na rin yung bahay jeep. Siyempre, isama natin si Kuya Doy. Yun o! Ready ka na ba sa long ride na malupit? Saan tayo pupunta ulit? Long ride tayo sa malapit, guys. Long ride tayo sa malapit. Pabay na sa'yo, tatay. Oh, sige, bye. Babalik kami mamaya. Oh, Maraming thank you, salamat thank sa you. iyong suporta sa amin. Okay. Tapos sige po. Si Tito naman ang next kasama din natin sa pag... Babay to. Ay, kasama ka ba? Babalik pa tayo. Ay, babalik pa tayo. Babalik pa pala kami. Guys, ready na ba kayo guys? Ayoko na! Nakakainis! Guys, ready na ba kayo? Bakit wala lang gano'n? Kasi unti na lang kami dati. Meron nakaupo doon, no? Nang sikip-sikip. May nakatayo si Tita sa parang konduktor. Wala ka na guys. So paano? Paalam na! Ge! When up is down and a down is up, when your half full glass looks like a half empty cup, when you're running into dead ends and everywhere you turn, well, seize the opportunity, live and learn. Hey, go with the flow. Hey, go with the flow. At dahil ilang araw na nga kaming tuloy-tuloy sa pag-renovate ng bahay jeep, ay naisipan muna namin magpahinga at mag-road trip ngayong araw. Kaya bumiyahe na nga agad kami pero wala pa kaming alam kung saan kami pupunta. Siguro tulad ng dati, titingin lang kami sa Google Map habang bumabiyahe at kung saan ang mukhang interesting puntahan ay doon kami didiretso. Bali siya pala kami ngayon lahat guys. Si Doy at Tito Boyer ay naka-convoy gamit yung tikisang motor namin. Dito nga kami dumiretso sa Alibuag Cold Spring sa Medina. Dumating kami dito ng pasado alas 4 ng hapon. Balak sana namin na dito mag-overnight, mag-camping at dito na kami maghahapunan at mag-aalmusal kinabukasan. Kaso nga lang, hanggang alas 5 lang pala sila at bawal pala magpalipas ng gabi. I was out drinking, looking for the next thing. I couldn't really say
kami dito sa pinaglaguan namin dati. And yung tubig na ito guys, napakalinaw. Daming naliligo dyan galing doon sa taas. Guys, pupunta kami ng Alibuag kasama si... Ha? Alibuag. Alibuag. Basta yun na, pupunta kami doon kasama si Giadoy. So guys, nandito na kami sa Alibuag na wala pang 3 minutes. Baka nga 2 minutes lang yung biyahe namin kanina eh. And bakit nagtataka kayo? Bakit ako mabiyap na camera? Kasi si Kuya Antet, masakit ang lalamunan. Tonsillitis. Ako naman yung partner ni Kuya Antet eh. Love! What? So guys, nakabalik na kami. Ay, pupunta kami guys ng Anamia. Kakain muna kami dahil... Kakain muna kami dahil nagutom na kami guys. Dinner mo tayo guys, dinner. Hello! Hello! Magdi-dinner muna kami sa Anamia and balita namin masarap daw yung food doon eh. Kaya bibili kami doon, kakain kami doon. So mga kalibot, dito na tayo sa loob yung kainan natin. Kaso nga lang guys, mababa yung mga wire guys. Kaya baka dito na lang tayo mag-parking. Sinukat na. Baba talaga. 10 feet yung jeep eh. So guys, hindi natin pwede ipasok yung jeep natin kasi sobrang baba nga nun. So bali dito na lang tayo magpa-park guys. Kasama natin. Nandito na tayo. And tara na, baba tayo guys. Dito kami dumiretso sa Anamia. Hindi kasya yung bahay jeep sa Eskinita dahil maraming mababang wire. Bali naglakad na lang kami dito at dito namin pinarking sa may tabing kalsada. Kakaiba nga tong kainan na to. Dati pala siyang bahay tapos kinonvert nila para maging isang restaurant. Tapos meron sila ditong duyan. At saka pag-akyat ng hagdan ay meron sila ditong mga mesa para sa mga customers. Tapos ito naman guys yung view mula dito sa taas. Ito naman mga kalibot yung loob ng dati nilang sala. Ang astig no, mula sa dating bahay ay naging magandang restaurant at family business na siya. Hindi na nga namin pinatagal at umorder na nga kami. Ang gara nga rin ng burger nila dito. Merong yellow, violet, blue, pink. Pero ito yung pinili namin, yung black at red. At dahil isang linggo na nga kaming tuloy-tuloy na trabaho, ay deserve ng bawat isa ng masarap na pagkain. Kaya bawat isa sa amin ay merong kanya-kanyang order. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever, forever, forever. I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on. Sama kayo dito, sama. Hey Anamia. Malayo na sa pangalan. Siya pa yung youngest ko before kami nag-start. So si Ma'am Paul na ganyan ng things lang, ganyan. Yes, lahat. We're going away. Get your bag, check the tag. Decision is made. Lock your door, need no more. It's already paid. Cancel your bill for a while. It's a journey for life. So mga kalibot, nandito kami ngayon sa Pantalan. And nakababa na sila.
Yun ha. Nakababa na sila dito mga kaliyop. Si Tito nakapark na din. Kaya Doy. Kaya Bal. Nakapark na din. Nakapark na rin yung bahay jeep natin mga kalibot. So, andito si ano na? Ikot-ikot na tayo.